Sunod, mga kababayan. Ano yung sunod? Dito tayo mga kababayan kay Sara Duterte. Ano yung kay Sara Duterte? Ito, mga kababayan. Sabi, mga kababayan, no, sumagot na ngayon ang palasyo patungkol dito sa statement ni Sara sa interview niya sa SMNI na napakadali lang man daw magpadala ng eroplano. Napakadali lang daw magpadala ng eroplano sa ibang bansa para kunin yung mga OFW na apektado sa gera. So, sabi daw kasi ng friend niya, makakalipad naman daw. Hindi naman daw pinagbawalan ang airspace, no? Pwede naman daw magpalipad ng eroplano doon. Babayaran mo lang yung eroplano, tapos ipasakay mo lahat ng Pilipino. Akala siguro ni Sara, mga kababayan, ganun-ganun lang. Utang na loob naman, Sara. Nakita mo yung mga drone lumilipad, tinitira, pinupulbo. Tapos, biruin nyo mga kababayan, mismo yung host, no, sa isang interview ay binara siya. Paano daw BP Sara? Bawal nga daw magpalipad ng mga eroplano sa airspace. Ang sagot ni Sara, hindi kasi yung best friend ko nakauwi nga siya galing Dubai yan ang mga kasagutan ni Sara. Napakadali lang magpadala ng eroplano kasi ginawa namin yan nung pandemic. Nag-ano kami ng commercial airlines, binayaran namin, sinundo yung mga taga Davao sa Maynila na mga hindi nakauwi at na-stranded sa Maynila. Sinundo namin sa pamamagitan ng pagbayad ng pandemic fund. Pinasundo namin ng eroplano. Akala niya ganun kadali. Sa Maynila, Sara, sa Pilipinas, pwede ka naman sumakay ng eroplano na walang passport Kahit ID lang Sara, pag galing ka sa ibang bansa, dadaan ka pa rin ng immigration bago ka kunin doon. So ito po mga kababayan, pakinggan nyo ang reaksyon ni Sara, mga kababayan, at sinabi niya napakadali lang daw kumuha ng Pilipino sa lugar na kung saan apektado ng gera. Pakinggan ninyo mga kababayan. Napakadali magpadala ng eroplano Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa iyon. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City, pero sabi namin, sige, sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap Diba? Tama naman, Ma'am Ay Malay ko. Madali lang naman talaga magpasakay ng mga OFW sa eroplano. Ang problema kasi pagdating sa airspace, kung biglang natira ng missile yan kasi napagkamalang kalaban, di mas malaki ang problema. Diba? Hindi nag-iisip Uwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan man saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya BP, sarado ang airspace. Baka daw pabagsakin yung eroplano. Sabi ni Dada, paano BP isarado nga ang airspace? Baka tirahin at pabagsakin yung eroplano na sinakyan ng mga OFW. Ito Saan man. Saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang BP, sarado ang airspace. Baka daw pabagsakin yung eroplano. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung... So ibig sabihin pala, Sara, doon ka nagbe-base sa kaibigan mo galing Dubai na nagbukas na ang airspace at nakakauwi na siya. Sara, saan ka ba kukuha ng OFW? Sa Dubai o sa Iran? Kasi mga kababayan, kung ganyan ang utak, hindi nag-aaral, hindi nag-iisip, nagbe-base lang pala siya sa chismis Sa chismis ng kanyang kaibigan na galing Dubai, pwede na daw lumipad. Hindi daw sarado ang airspace.
Ang tanong, sa Dubai ka ba kukuha ng OFW o sa Iran? Magkaiba ang airspace ng Iran at magkaiba ang airspace ng Dubai. So ngayon, paano kung sa Dubai okay, sa Iran hindi? So ano, papabiyahiin mo yung mga Pilipino from Iran papuntang Dubai? Pasakayin mo ng kung anong sasakyan nila, paano kung nabagsakan palalo ng mga ano yan, debris ng missile, hindi namatay pa yung mga yan, di ba? Tingnan niyo mga kababayan, ang sagot ni Yussi Claire Castro diyan sa pahayag ni Sara. Pakinggan niyo mga kababayan. Pakinggan niyo ang buwelta ni Yussi Claire Castro diyan sa mga statement ni Sara sa interview. Ito. Of VP Sara Duterte on the repatriation efforts of the government, she said that napakadaling magpadala ng eroplano. She mentioned a friend na nakauwi daw from Dubai despite the airspace closure. She mentioned na ang dami daw na ayaw umuwi. Allegedly dahil wala daw may bibigyan na trabaho ang BBM administration. Your thoughts? Unang-una po siguro at yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip. Di ba? Yan ang problema sa mga hindi nag-aaral at mga hindi nag-iisip. 'Di ba? Pakinggan niyo yan sagot ni Yussi Claire Castro at ng Palasyo. Masakit man pero totoo. Kapag hindi ka nag-aaral, pag hindi ka nag-iisip. Ako actually mga kababayan na ganito. Alam niyo ba nung high school ako, high school, sige, sa high school tayo. Meron ako mga kaklase noon mga kababayan, anak ng pulis, anak ng engineer, anak ng konsihal, anak ng barangay chairman, anak ng mayor. Yan yung mga kaklase ko dati sa probinsya, mga kababayan. Alam nyo ba aral ako, ganyan, mag-aral pagkagabi, tapos pagka-umaga, mag-memorize, kasi magti-test kami. Alam nyo yung mga kaklase ko, mga mayayaman, mga anak ng mga personalidad, hindi nag-aaral yun. Alam nyo ang ginawa nila? Kapag kadating ng pirmahan na ng card, di ba? Kasi every may year end, pagdating ng katapusan ng taon yan, maglalagay yan ng grado sa card. Alam nyo ang ginawa para pumasa? Ma'am, magbigay na lang ako ng aircon. Gawin mo na lang 90 yung grado ko dyan. I-aircon natin yung classroom. Anak ng engineer yun Hindi siya nag-aaral. Bakit? Kasi ano pang sa-isay ng pag-aaral niya kung magbigay lang naman siya ng isang aircon, papasa na siya, 90 na agad yung grades niya. Yung isa naman, kasi hindi nag-aaral kasi anak ng mayaman, anak ng personalidad. Alam niyo ginawa, ma'am, mag-donate na lang ako ng TV. Lagyan ko TV yan, ma'am, gawin mong 85 yung grado ko dyan sa card. Mga ganyang estilo mga kababayan. Kaya, kapag itong mga to ay sinanay nila ang sarili nila sa magbayad para makapasa, pagkadating ng panahon na tumanda sila, hindi nila alam kung anong gagawin. Kasi bakit? Natuto sila at nakagraduar sila dahil sa pagbayad. Kaya pagdating ng panahon na gagamitin na nila yung utak nila, hindi na nila alam. Bakit? Biruin mo ba naman, paano ka matuto? Paano ka marunong? Pumasa ka lang naman kasi nagbigay ka ng aircon. Pumasa ka lang naman kasi nagbigay ka ng TV. Paano ka matuto? Paano ka marunong? Kung pumasa ka lang naman kasi nga nilibre mo sa riban yung teacher mo. Nagkagaroon ka ng grado na 90 kasi anong ginawa? Binilhan mo ng motor yung teacher mo. Binigay ng tatay mo. Pasa agad yan kahit hindi papasok ng ayos yan. Once na may regalo ang magulang mo na motor, TV, aircon, electric fan, refrigerator sa classroom, para sa advisor, si advisor na bahala ron. Kaya mga kababayan, mga ganitong klaseng utak ni Sara, hindi ako naniniwala na pumasayan sa pag-aaral, pumasayan kasi baka naman, yung aking professor nabigyan ng motor, baka naman yung professor ko isa doon, yung din namin nabigyan ng Land Cruiser, 'di ba? Kaya tingnan niyo sagot ni Yussi Claire Castro. There's a viral comment of VP Sara Duterte on the repatriation efforts of the government. She said that napakadaling magpadala ng eroplano. She mentioned a friend na nakauwi daw from Dubai despite the airspace closure. She mentioned 'di ba? Nagbibis lang si Sara na wala daw, hindi daw nakasara ang airspace. Kasi yung kaibigan daw niya nakauwi nga galing Dubai, 'di ba? Sabi ni Dada kanina, paano BP nakasarado ang airspace, pasabugin ng eroplano kapag may dumaan.
Hindi kasi yung kaibigan ko nakauwi galing Dubai, live pwede naman hindi naman nakasara. Sagot ni Yossi Claire. Ang dami daw na ayaw umuwi. Allegedly dahil wala daw may bibigyan na trabaho ang BBM administration. Unang-una po siguro, at yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip. Di ba? Hindi nag-aaral at hindi nag-iisip. Kasi daw marami daw ayaw umuwi kasi wala daw trabaho sa Pilipinas. Na which is totoo naman talaga. Kahit nga sa administrasyon ni Digong nung pandemic, ang dami ngang ayaw umuwi Bakit nung panahon ng pandemic may mga Pilipino bang umuwi? Wala! Kasi bakit? Uuwi ka dito, ang sahod napakababa. Bakit? Kung ikaw magsasaka doon sa Europe, kaya mo bang sahurin yung magsasaka dito sa Pilipinas? Ang magsasaka sa Europe, sumasahod ng 100 to 200,000. Ang magsasaka sa Pilipinas, walang kita nga. Kung ikaw magsasaka sa Europe, uuwi ka pa kaya? At huwag sabihin ni Sara na sa administrasyon ni Marcos kaya walang Pilipinong umuwi kahit naggera kasi walang trabaho. Bakit? Nung pandemic ba may mga Pilipinong gustong umuwi? Wala! Bakit? Kasi wala din namang trabaho Huwag magmali ni Sara ng administrasyon ng tatay mo, marami din Pilipino na ayaw umuwi. Kasi bakit? Biruin nyo, nakalimutan nyo sa administrasyon ni Digong, napakaraming nurse ang nagkulang. Ang daming, nagkulang tayo sa nurse, nagkulang tayo sa doktor, nagkulang tayo sa engineer. Nung panahon ni Digong, bakit? Kasi walang gustong magtrabaho sa Pilipinas na nurse, doktor, engineer, teacher, at mga caregiver kasi ang sahod dito mababa. Kung mag-abroad ka, yung sahod mo ditong 8,000 times 10 yan doon. Di ba? At hindi na alam kung ano talaga ang programa ng gobyerno ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views. Tama. Pero hindi po ito naaayon sa realidad. 'Di ba? Akala siguro ni Sara nung administrasyon ng tatay niya, maraming Pilipino ang may trabaho. Tangina, Sara. Hindi mo ba naalala sa panahon ng tatay mo, nagkulang-kulang tayo ng nurses, kaya nga nung nagka-COVID, wala tayong doktor Di ba? Naalala nyo, nung nagka-COVID, kulang tayo sa nurse, kulang tayo sa midwife, kulang tayo sa doktor. Kasi walang gusto magtrabaho sa Pilipinas sa panahon ng tatay mo. Baka nakalimutan mo, kaya nga maraming namatay nun Di ba? Kasi bakit? Kulang sa hospital, kulang sa doktor, kulang sa nurse. Baka nakalimutan mo yan, Sara. Itong gera sa Middle East, hindi tumatagal yan ng 5 taon. Siguro 3 buwan, 2 buwan, mawawala din yan. Yung panahon ng tatay mo, 6 years na nung kulang tayo sa nurse, kulang tayo sa doktor. Diba? Kasi kadalasan nag-abroad, kulang nga tayo sa teacher baka nakalimutan mo nung administrasyon ng tatay mo, ang daming kulang. Walang nurse, walang doktor, walang engineer, walang midwife. Kadalasan nga, yung mga teacher sa Pilipinas, nag-abroad, naging caregiver Kasi mas malaki pa ang sahod ng caregiver kaysa sa teacher. Nakalimutan mo yon? Noong panahon ng tatay mo, magkano ang sahod ng teacher? Kung hindi pa gumawa ng batas si Trillanes na dagdagan ang sahod ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, hindi tataas ang sahod ng teacher. Diba? Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon ayon sa katotohanan, Tama. ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon, at Tama. ayon sa mga dapat ang isang vice president or isang leader, pag nagbigay ng suhestyon or advice, dapat nanggaling ito sa tamang facts, di ba? Sa balita. Hindi yung magbibigay ka, hindi, pwede nang lumipad kasi yung friend ko nakauwi na galing Dubai. So, ano kinalaman ng friend mo doon sa advisory ng bansa na yon? Di ba? Hindi ka kasi nag-aaral, hindi ka nag-iisip na, Diyos ko, nagbibase ka lang sa chismis. kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumibwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po ang... Diba? Kung nagbibase ka sa chismis ng kaibigan mo na pwede nang lumapag ang eroplano, pwede nang lumipad, kasi hindi na pinagbabawal, ano mangyari sa ating bansa, Sara? Dapat, bago ka mag-suggest na ganyan, alamin mo muna sa bulletin nung bansa na yon, sa announcement nila, hindi ka magbe-base doon sa kaibigan mong pauwi. Kasi ang gulo ngayon, Iran, hindi Dubai. Malayo po, ilang milyahe pa ang Dubai at Iran. Magkadikit man ang border yan, pero malalayo po yan. Hindi po magkadikit ang
airport ng Iran at airport ng Dubai. Imaginein mo, katulad lang yan sa Malaysia at Philippines, magkadikit tayo. Pero ang layo po ng Malaysia, 2 hours po yan mula dito sa atin kahit mag-eroplano. 'Di ba? Do you think pagka magbarko ka, mula Zamboanga City, 1 hour, pagdating mo doon, airport ba 'yon? Pier naman 'yon. 'Di ba? Ganyan ang mahirap sa mga leader o sa mga politician na nanalo dahil ang tatay nila ay presidente. Nanalo kahit walang ginawa kasi ang nanay nila ay presidente. Mahirap yung ganyan mga kababayan. Yung binuto kayo kasi tatay mo presidente, binuto ka kasi kapatid mo congressman, binuto ka kasi kapatid mo mayor, pero pag tinanong bakit ka nanalo, wala ka namang ginawa, di ba? Kasi nang dahil lang sa pangalan. Mahirap talaga mga kababayan bumoto ng isang politiko na walang kwenta at walang ginawa at nanalo lang dahil sa pangalan. Meron kang isang politician dyan, nanalo lang dahil sumayaw ng budots. 'Di ba? Tapos nang himan-himan nakulong kasi kurap. So ngayon iboboto mo kasi ang pangalan Duterte. 'Di ba? Apelyido Duterte. Tapos pag tinanong mo ba't mo siya iboto, anong sabi ng mga estudyante at mga kabataan? Bakit mo iboboto si Sara? Ano bang nagawa niya? Yun lang ang hindi ko pa alam. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? May mga nagsiservice-serving vlogger, bakit siya hindi guilty? Kasi nga, marami siyang ginawa katulad ng tatay niya, magbigay ka ng isang nagawa katulad ng tatay niya. Ayun lang ang hindi ko pa alam. 'Di ba? Nanalo dahil apelyido, pero hindi nanalo dahil may nagawa. Yan ang mahirap mga kababayan. Yung bumoto ka ng politician, nanalo dahil sa pangalan, no? Hindi siya nanalo dahil may pinatunayan, no? Kaya ngayon mga kababayan nanood sa akin, kapag bumoto po kayo ng isang politiko, iboto nyo dahil may napatunayan. Huwag yung iboto dahil ang kanilang pangalan. 'Di ba? Eto, sabi ni Ma'am Laika, Kent, hindi daw totoo yan na commercial flight ang mga taga Davao para Manila. Bus na partas raw para Manila to Davao. May nag-comment sa Blue App na driver ng partas. Actually, mga kababayan, merong airplane. Pero hindi po siya, yung airplane, alam nyo yung Airbus, yung malaking airplane, yung pang-army, ganun po ang sinakyan. No? Kasi mismo yung nanay ko, nakasakay din noon nung galing siya sa Maynila, pauwi, Airbus, yung malaking eroplano, yung sinasakyan ng mga yung mga sundalo. Yun po ang sinakyan nila, hindi commercial plane, Airbus plane. Yun po ang sinakyan nila. Kaya wag po kayo magpaniwala based sa kwento, based sa chismis. Sabi nga ni Yossi Claire Castro, kung dyan tayo magbibase sa mga kaibigan, sa mga kakilala, C-130. Totoo po yun, yung C-130 na lumapag sa Davao Airport, yun po yun. Ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon, at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumibwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po ang ating pagbabasihan ng desisyon. So mas maganda po talaga ang isang leader natin ay marunong mag-isip, marunong magdesisyon, hindi para pa sarili lamang, kundi para sa buong bayan. 'Di ba? Narinig nyo? Sabi ng palasyo, kung merong isang leader, kailangan magbe-base sa facts, sa tamang balita, hindi sa kaibigan, hindi sa chismis. Kasi kung dyan tayo magbe-base sa sabi-sabi lang ng kaibigan, sa experience ng kaibigan, liligwak ang ating bansa. 'Di ba? Ma'am Brenda, hello po. Din po si Atty. Harry Roque tungkol sa Goldenberg Mansion event ni First Lady Liza. Sabi ni Atty. Harry Roque sa kanyang post, tuloy ang ligaya kahit may gera. May mga comments din po doon sa kanyang post na insensitive daw even the current global situation sa Middle East. Ano po yung reaction ng Malacanang dito? And can Malacanang clarify the purpose of the event? Okay, unang-una, alam ba ni Atty. Harry Roque? Alam mo, Ma'am Adila Castillo, hayaan mo yung mga DDS, mga buang yan. Ma'am Kanji Official, hello po. Pakinggan ninyo ang komento ni Harry Roque na binabara din ni Yossi Claire Castro. Ang sabi kasi ni Harry Roque, tuloy daw ang ligaya ng palasyo habang ang mga Pilipino ay naipit sa gera. Pakinggan nyo. Kung ano ang event, pag sinabi natin konsyerto sa Goldenberg Mansion. Noong pa po
to, every month po ito ginaganap. Bakit? Ito po ay para i-promote mismo ang mga local artists natin, ang kultura natin, ang mga Pilipino namin talent. Hindi lamang po ito isang event, mga estudyante po. Buti pa nga si First Lady Lisa may programang ganyan, si Sara Vice President wala. 'Di ba? Harry Roque, ang lakas ng loob mong pumuna. Buti nga si First Lady Lisa may mga programang ganyan about sa kulturang Pilipino eh. Si First Lady Lisa may mga ganyan. Si Sara, anong programa ni Sara? Bukod sa pamumuna, magpa-interview, maninira. Hiyang-hiya nga kay Sara eh. Buti nga si First Lady Lisa, tingnan niyo yung Pasig Esplanade. Alam niyo yung Pasig Esplanade yan, yung kahabaan ng Ilog Pasig? Puro na yan dyan pasyalan. Lahat ng mga Pilipino na mga hinuhuli ng MMDA na nagtitinda sa kanto, nilagay niya lahat doon na nagkakaroon ng pwesto. Diba? Buti pa si First Lady Lisa naiisip yung ganyan eh. Si Sara, naisip ba niya yung ganyan? Ang naisip lang ni Sara, nagagala. Naglulustay, nagwawaldas ng pera ng pinaghirapan ng taong bayan. 'Di ba? Kita niyo yung Pasig Esplanade. Ang haba-haba niyan. Napakaraming pwesto dyan ng mga nagtitinda. Naalala nyo si Nining B? Yung anong ulam? Ando na, nakapwesto na. Hindi na siya na delikado na hulihin ng MMDA, kumpiskahin yung mga paninda, itapon yung mga paninda. Di ba? Si Lisa Marcos nakagawa ng ganyang suhestyon sa isipan na itayo natin to. Naalala nyo yung baga ng mama mo, yung sikat na vlogger na nagtitinda na puro alahas? Na dahil lang sa pagluluto ng baga, nandun na din. Di ba? Ang laki nang naitulong ni Lisa. Samantalang si Sara, anong natulong ni Sara? Bukod sa pagtatanim ng puno, pagpupulot ng basura sa bundok, at pagpapasyal-pasyal kung saan-saan, nakakatulong ba yan? Yung paggawa niya ng libro, yun bang libro ni Sara, pag nabasa ng bulag, nagkakaroon ng mata? Paano ba magbasa ang bulag? Diba? Maano kung bulag ang tao, tapos libro ang proyekto niya, mabubusog ba ang bulag doon? Paano kung pilay ang tao? Makabasa doon sa libro niya, magkaroon ba ng paa? Yung pilay? Diba? Paano kung senior citizen na nangangailangan ng maintenance, pag nabasa yung libro niya, Ang Kaibigan Kong Kuwago, nagkakaroon ng maintenance? Paano kung ang estudyante na walang pambayad sa tuition, nabasa yung libro niya, nagkakaroon ba ng tuition fee? O di ba wala? Hiyang-hiya naman kami. Harry Roque, puro ka puna. Ikaw nga, noong pumasok ka dyan sa administrasyon ni Duterte, wala ka nang nagawa, kundi mamakla. Pag nakakita ng abs, tumitili. Pag nakakita ng sugal, ayun, kinamkam yung lupa. Si Madriaga pinakulong kasi nabisto. Ang kinukumbida rito ng unang gina, mga estudyante, na para mabuksan ang kanilang isip, na ito, ang meron tayo, ito ang maipagmamalaki natin. So, hindi po ito isang marangyang event. Ito po ay para sa kultura, sa talento, sa talino ng mga Pilipino. Totoo po yan. Ipakita natin dito mga kababayan yung Pasig Esplanade. Sino bang kaninong project yan? Sabihin namin lang kay Duterte. Kita niyo mga kababayan, ito tawag dito. Ayan. Pasig Esplanade. Esplanade po yan, hindi po Esplanade. Inaano ko lang po. Ito Pasig Esplanade by Lisa Araneta Marcos. Ito mga kababayan, tignan ninyo. Ayan, nakita nyo yung Pasig Esplanade na yan? Kung gaano kaganda yan? Ayan apakaganda niyan. Sa panahon ni Digong, hindi nagawa yan. Kita nyo, ang daming namamasyal dyan. Ayan, ang daming mga paninda dyan, may mga pagkain. Ayan nakikita nyo mga kababayan, ang ganda-ganda na yan. Diyos mio Marimar. Ayan ayan. Nakita nyo ba yan? May ganyan bang programa si Sara? Na habang namamasyal, ang mga gustong mamasyal, pinagkakitaan nila yung mga nagtitinda dyan ng mga burger, mga milk tea, at least hindi na sila huhulihin ng MMDA at may mga pwesto na sila. Kita nyo yan, food stall sa Pasig River Esplanade. Target tapusin sa January 2027. Di ba? Pinupuna ninyo. Buti pa nga si Lisa Marcos, may mga ganyang proyekto. Si Sara, anong proyekto ni Sara?
Tignan nyo kung ilan yung mga namamasyal dyan. Napakadami, mas maraming namasyal dyan kaysa sa Dolomite dun sa Manila Bay. Paano ka mamasyal dun sa Dolomite? Paano ka mamasyal dun sa Dolomite? Ang pasyalan dun sa Dolomite, mga kababayan, ay sobrang init, puro bato. Ayan o. Diba? Like po tayo, mga kababayan. Tapos yun, pupunain ninyo si Lisa? Okay lang sana kung pupuna kayo, maganda. May nagawa. Di ba? Sayang daw ang pera, Sir Ken, kaya ibulsa na lang daw nila. Makita nyo? At least, yung mga vendor doon, mga illegal vendor doon sa gilid ng Quiapo, sa Carriedo, sa Recto, na tumatakbo at hinahabol ng MMDA na nagkakadagdag ng traffic, at least nandoon na sila, may mga pwesto na sila. Nakita nyo yung sa Pasig Esplanade at saka yan dyan sa may Bridgetown sa Pasig. Ang ganda, yung Bridgetown Pasig, nakita nyo yun, napakaganda, maraming kainan dyan, nakahilera sa loob ng Bridgetown Pasig. Alam mo yung, pag mga nagtatanong kay saan ba yung Bridgetown Pasig, ayun po yung may malaking taong nakaganyan, na malaking ribulto, na malapit sa tulay, papuntang Makati, papuntang Pasig, papuntang Marikina. Yung magkadugtong lang yan Marikina, Pasig at Makati. Yung Bridgetown, nakita nyo yan? Andyan, ang dami ng kainan dyan. Yung Pasig Esplanade. Bakit si Sarah hindi yan naisip yung ganyan? Tapos ngayon, pupunain ni Harry Roque. Diyos mio Marimar. Ang lakas ninyong mamuna. Tapos pag tinanong kayo, anong inyong nagawa? Wala. Di ba kayo nahihiya?